May mga sandali sa buhay kapag napagtanto nating masyado na tayong lumayo. Masyadong malayo para tumalikod. Akala ko tinatakasan lang ako sa isang aksidente, isang pagkakamali. Pero takbo pala ako patungo sa impyerno. Noong Nobyembre, ako ay isang naliligaw na tao. Umalis si Mrs. Malapit nang mawala ang trabaho. Nabasag ang self-esteem ko tulad ng huling baso ng alak na ibinato ko sa salamin sa banyo. Uminom ako para makalimot. Pagkatapos ay nakalimutan ko kung sino ako. Hinahanap ng pulisya ang isang suspect na nakita sa kuha ng sisi na ito na hinihinalang naninira sa isang lokal na tindahan kaninang umaga. Tumingin ako sa salamin. Maitim na bilog sa ilalim ng mata. Sakit ng ulo na parang martilyo. At sa screen ako yon. Ako ito sa buho. Ligaw. Nawala. Walang sinabi ang asawa ko. Umiyak lang siya pagkatapos ay nagsabi ng isang pangungusap, umalis ka. At huwag ka nang bumalik. Nagsimula akong tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Alam lang kung mas malayo sa lahat, mas mabuti. Natulog ako sa isang malamig na istasyon ng tren. Nabuhay sa tsokolate at lipas na kape. At sa wakas narinig ko ang isang pangalan, Baro, isang lugar na walang sinasabi sa mga mapa at walang pinag-uusapan. Isang mabahong driver na may sigarilyo sa kanyang bibig ang nagsabi sa akin. Kung gusto mo talagang mawala, mamuhay kung saan walang nagtatanong kung sino ka then continue going to north. Through Baro. There's a place there. A warehouse. Isa lang ang panuntunan, keep nila lights on. Akala ko dumating na ako sa katapusan ng mundo. Pero hindi. Iyon lang ang gatiway kung saan ang liwanag ang huling hangganan sa pagitan ng tao at ng iba. Mabigat na paghinga. Tapos may mabagal, malungkot, pero nakaka-suffocating na background music. Napunta ang eksena sa isang magulong silid na madilim sa pamamagitan ng AC na nagpapalabas ng balita sa gabi. Nasa akin na ang lahat o kaya naniwala ako. Isang mabuting asawa. Isang matatag na trabaho sa isang pabrika. Mga mapayapang gabi sa maliit na hapagkainan na may isang plato ng malamig na pansit at tunog ng humuhuni. Ngunit ang wala sa akin ay ang aking sarili. Umiinom ako. Tapos nalasing ako. Tapos wala na akong ibang maalala. Tanging sakit ang natitira pagkagising ko, sakit na tumatagos, hindi lang sa ulo ko kundi sa puso ko. Lumataw ang vandal sa security camera. At pagkatapos lumitaw ang aking imahe sa mga durog na bato. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Hindi ako umiiyak. Huwag kang magalit. Nakaupo lang ako. Isang lalaking walang dahilan para umiral. Isang buhay na bangkay na naghihintay na mailibing. Sumakay ako sa unang bus palabas ng estado. Walang patutunguhan. Walang plano. Isa lang ang naisip, mawala. Ako ay naging isang palaboy na multo sa mga ruta ng cross-country. Lahat ng taong nakakasalamuha ko ay may dahilan para tumahimik. Naninigarilyo lang ang driver ng truck at hindi nagtanong kung sino ako. Nakatingin sa akin ang taga-gasolina na parang ako ang dating sa kanya. Ibinigay ng may-ari ng motel ang mga susi nang hindi nagtanong ng mga pangalan, ang sabi lang, magbayad ng maaga. Walang itinanong. Hindi higit sa 3 gabi. Naghahanap ka ba ng mapagtataguan? May alam akong lugar. Walang sign, walang mga panuntunan maliban sa isa. Panatilihing nakabukas ang mga ilaw. Hindi na ako nagtanong pa. Tumango lang at nagpatuloy sa north. Kung saan wala ng liwanag at hindi na ang mga tao ang nangingibabaw na species. Akala ko nasa ilalim ng lupa ang impyerno. Ngunit lumalabas, ang impyerno ay isang lugar kung saan hindi dumarating ang liwanag. Maligayang pagdating sa North Pole.
kulay abo at natatakpan ng niebe. Ang araw ay isang mahinang guhit lamang ng liwanag sa abot tanaw. Ang hangin ay umuungol. Isang sira-sirang truck ang gumagapang sa isang kalsadang nababalutan ng puting yelo. Sinasabi nila na ang North ay kung saan nakakalimutan ng mga tao kung sino sila. Ngunit kung saan ako nanggaling, kahit nakalimutan ng liwanag ang daan pabalik. At iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Warehouse. Walang sign, walang bantay. Tanging mga bumbilya ng halogen ang tumatakbo sa lupa na nakapalibot sa napakalaking istruktura na parang liwanag lang ang pumipigil sa lugar na lamunin ng kadiliman. Sa tingin ko kailangan kong mag-interview. O hindi bababa sa ipahayag ang iyong pangalan. Ngunit isang pangungusap lang ang sinabi niya. Dumating ka sa tamang oras. May bakanting kama. Kailangang itabi ang lampara. Tinawag nila siyang E-Foreman. Walang nakakaalam ng totoong pangalan. Walang naglakas loob na magtanong. Ako rin. Walang nagsalita. Gumagana ang lahat sa mga cycle. Ilaw, suriin ang mga ilaw. Gabi, suriin ang mga ilaw. Sa kalagitnaan ng gabi, makinig at manalangin na huwag mamatay ang ilaw. Kung namatay ang ilaw, hilahin ang pinggan na ito. Sabi niya, kung hindi ito babalik alam mo na ang gagawin, takbo. Huwag kang lumingon. Dumidilim ang screen, nag-iwan lamang ng isang linya ng teksto sa gitna ng frame. Panatilihing nakabukas ang mga ilaw. Sinasabayan ng pagkislot ng orasan na may halong tunog ng mga yabag na umaalingaw-ngaw sa malamig na imbakan. Walang nagpaliwanag kung bakit. Walang nagsasabi kung ano ang mangyayari kung mamatay ang mga ilaw. Ngunit lahat ay natutulog na may flashlight sa ilalim ng kanilang unan at isang baril sa ilalim ng kanilang kama. Nagsimula akong magtanong. Hindi sa salita. Ngunit sa pamamagitan ng pag-iisip, palihim, makasalanan. Talaga bang bodega ang lugar na ito? O ito ba ay isang bilangguan para sa isang bagay na binihag ng liwanag? Tinatakasan ko noon ang responsibilidad. Malaya sa kasalanan. Wala sa paningin ng asawa. Ngunit hindi ko naisip na kailangan kong tumakbo mula sa kadiliman. Susunod, kapag namatay ang mga ilaw, ano ang lumilitaw? May nakasulat na wall clock na 23:58. Ang pangunahing karakter ay nakaupo sa atik, may hawak na malamig na tasa ng kape. Ang mga mata ay nakatitig sa dim-lit control panel. Nariyan ang walang hanggang kadiliman ng Arctic. Narrator. Hindi ako natatakot sa gabi hanggang sa tumira ako sa isang lugar kung saan walang araw. Ang unang shift ay nagsimula ng ganito, walang buwan, walang bituin, walang pag-asa ng bukang liwayway. Isang mahinang electric buzz ang nagmula sa light panel. Kinuha niya ang kanyang flashlight, binuksan ang side door, at lumabas upang tingnan ang mga ilaw sa labas. Kakaibang tahimik ang espasyo. Kapag nabubuhay ka sa dilim ng napakatagal, natututo kang makinig sa mga bagay na hindi gumagawa ng tunog. Naririnig ko, hindi sa pamamagitan ng tainga, ngunit sa pamamagitan ng likas na hilig. May nakatago sa gilid ng liwanag. Gusto nilang maglaro ng tag, ngunit kapag kumikislap lang ang mga ilaw. Masyadong maliwanag ang ilaw, tinatakot sila nito. Ano yon? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Wala silang pangalan. Wala rin silang nakapirming hugis. Isang bagay lang ang alam mo, kung iwan mong patay ang mga ilaw pupunitin kanila na parang foil. Nakita ko na sila mula sa malayo maikli, mahaba, gumagalaw sa lahat ng apat na parang reptile. Ngunit mas mabilis kaysa sa anumang naiisip mo. Foreman. Walang paraan na ang ilaw ay papatayin ng mag-isa. Kung nangyari ito, nangangahulugan ito na may nagkamali. Narito may isang panuntunan lamang, huwag hayaang manalo ang kadiliman. Narrator. Pagkatapos ng unang gabi, natutunan ko ang 3 panuntunan.
Isa, ang flashlight ay dapat palaging ganap na nakacharge. 2, kapag nagpapatrolya, lumiko ng 360 degrees kada isa 0 segundo. 3, huwag kailanman tumalikod sa kadiliman. Hindi ko alam kung nilalang ba sila o mga parasito ng kadiliman. Ngunit alam ko ang isang bagay, ang liwanag ang pinakahuling sandata ng sangkatauhan. Narrator. Sa 3 segundong iyon nakita ko sila ng malinaw. Pulang mata, matalas na ngipin, at amoy na bubulok na laman. Foreman, alam nilang bago ka lang. At ngayon naghihintay sila ng susunod na patay na ilaw. Tila isang normal na gabi, ngunit kakaiba ang ihip ng hangin noong gabing iyon, na para bang may ibinubulong ito sa labas ng malamig na bakal na dingding. Sinusuri ng pangunahing karakter ang surveillance camera, bukas pa rin ang mga ilaw sa labas, ngunit kumikislap. Narrator. May mga gabi umiihip ang hangin sa paraang mas malamig pa sa hangin ang dibdib ko. Parang may papalapit. Narrator. Tapos namatay yung ilaw. Isang kumpol. Pagkatapos ay ang pangalawang kumpol. At sa madilim na screen ay nakita ko sila, mga anino na may 4 na paa na gumagapang sa patay na liwanag. Nagbukas bengi isang pinto, guro dani lahat. Sumigaw ang isang manggagawa, hindi sarado den pinto likod. Itinulak ni Foreman ang pinto at tumakbo palabas. Lumitaw si Scorchy, bumunot ng 2 baril mula sa kanyang kamiseta, at sumugod sa kadiliman. Scorchy, sumisigaw. Gusto nila kita kain? Tapos halika dito. Narrator. Hindi sila takot sa bala. Ang takot lang nila sa liwanag. At ang liwanag ay kumukupas. Sigaw ng Foreman, putulin ang breaker. Dalhin mo ako sa electrical panel. O mamamatay tayong lahat dito. Sinundan siya ng bida na may dalang flashlight. Hawak ng Scorchy ang pinto. Narrator. Sa dilim, naliligaw tayo. Ngunit sa lugar na ito ang pagkawala ng iyong landas ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong buhay. Foreman, nakakuyom ang boses. Huwag tumigil. Patuloy na umiikot. Paikutin ang liwanag na parang kutsilyo, huwag hayaang hawakan ng kadiliman ang iyong likod. Tumalo ng isang nilalang, pinalayas ito ng Foreman, pagkatapos ay sumigaw, nasira ang kable sa harap. Ang cable ay konektado, ngunit huli na. Ang mga ilaw ay hindi pa nakabukas. Isang hayop ang lumukso pasulong na kumapit sa Foreman. Dugo ay tumalsik sa niebe. Pinoprotektahan niya ang pangunahing tauhan gamit ang kanyang katawan. Foreman, hinihingal, apurahang boses. Tumakbo bumalik sa bodega. Isara ang pinto. Hilahin ang switch. Ilay kang tumingin. Narrator nasasakal. Ang malaking tao na hindi nagtanong sa aking pangalan. Siya lang ang nag-iisa sa akin sa gitna ng itim na bagyong iyon. At ngayon ang liwanag niya ang huling naalala ko. Pumasok ang karakter sa bodega, isinara ang pinto. Tatakbo sa control room. Pinindot ang switch. Hindi gumagana. Papatayin din ang mga ilaw sa loob. Narrator. Hindi pwede. Patay na siya. At ang ilaw ay hindi bumukas. Narrator.
Kung itulak mo, ang ilaw ay bukas. Kung hindi, papasok sila. Mayroon akong eksaktong isang pagkakataon. Namatay ang mga ilaw, napuno ng puting ilaw ang bodega, napaatras ang nilalang, tumitili, nasusunog. Narrator. Ginawa ko. Ngunit ang presyo ay dugo. At ngayon, ako na lang ang natitira para panatilihing bukas ang mga ilaw. Narrator. 2 linggo pa ang lumipas. 51 pang araw ng kadiliman. At hindi ko alam kung gaano katagal ang liwanag. Susunod, kapag ang pag-iisa ay naging mga halimaw ni. Maikli, habol ang hininga. Ang pangunahing karakter ay lumuhod sa harap ng control panel. Kadiliman ang nakapalibot. Walang iba kundi isang mahinang pagsirit mula sa likuran at ang tunog ng mga yabag ng reptilya, napakalapit. Nandito sila. Sa likod ko mismo. Naamoy ko ang nabubulok na laman mula sa laman nila. Isang pagkakataon na lang ang natitira ko. Isang huling sinag ng liwanag. Boom! Lahat ng ilaw sa bodega ay sumabog ng husto na parang may dumaan na solar storm. Matingkad na puting liwanag ang mga reptilya ay humihiyaw sa sakit, napaatras, at nanginginig na parang sinusunog ng buhay. Kumalat sa buong bodega ang amoy ng pagkasunog. Nagkalat sa sahig ang mga bangkay ni Foreman, Scar-Cheek at hindi mabilang na mga nilalang. Narrator, tahimik ang boses. Nanalo ang liwanag ngunit hindi ako masaya. Pakiramdam ko ay walang laman. Ako na lang ang natitirang buhay sa cold storage na ito. Narrator. Hindi ako makatulog. Hindi ako maglakas loob na kumurap. Dahil sa tuwing kumikislap ang ilaw naririnig ko silang humihinga sa labas. Umikot-ikot ang wall clock, naging December ang petsa. Sa dingding, ang karakter ay gumuhit ng mga linya ng mga numero, 14 na linya. Tumingin siya sa kalendaryo, Enero 23, unang pagsikat ng araw. Narrator. 2 linggo na ang nakalipas. At mayroon pang 51 araw na natitira sa ganap na kadiliman. Nakaligtas ako, ngunit hindi na ako. Kinakausap ko sarili ko. Minsan nakakarinig ako ng sagot. Sa gabi. Sa sulok ng dingding. Sa isip. Mag-isa siyang nakaupo, nakatingin sa surveillance camera. Maliwanag ang lahat maliban sa isang sulok, kung saan mas dimmer ang ilaw. Nag-zoom in siya, natigilan, isang tahimik na anino ang naghihintay sa gilid ng liwanag. Huwag kang gumalaw. Hindi nawala. Narrator, boses na papulong. Siguro kailangan kong tumawag para sa tulong. Siguro subukan kong itago. Ngunit sa susunod na 51 araw, ang tanging magagawa ko lang ay panatilihing bukas ang mga ilaw. Kung isang araw ay hindi na sumisikat ang liwanag, mabilis ka ba para mabuhay? Matino ka ba para malaman kung ano ang iyong ipinaglalaban? At magagawa ba ng liwanag na pawiin ang kadiliman? Polar night, pagtatapos ng shift, 51 araw ang natitira. Gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari sa ika-negatibo 52 araw?